Bagong scooter ng QJ Motors, mas malakas pa sa Aerox version 3. Nilabas na ng Bristol Group ang bagong scooter ni QJ Motors, ang AX180. Ito na ba ang tatapat sa bagong launch ng Yamaha, which is yung Aerox version 3? At magandang balita, this August malaking discount ang binigay ni QJ Motors sa ating AX180. From SRP na 159,900, ngayon ay 20,000 pesos discount na po siya. Now, ang SRP po nito ay nasa 139,900 na lang with 3 color options, black, red, and white. Para sa ating installment plan para dito sa AX180 ay i-update na po namin kayo sa mga susunod na araw. Kung naghahanap kayo ng maxi scooter na alternative sa Aerox 155, ito na po yung maxi scooter na para sa inyo. Nung nakita ko sa personal itong AX180, yung design ng kaha niya ay kahawig din sa Aerox 155. Pero kahit papano, headlight at taillight niya, meron pa rin siyang identity as AX180 ng QJ Motor. Sporty at aggressive ang design nito. Yung color combinations ng decals, napakaganda at pinasimple lang. Color white with a touch of orange lining, headlight at signal light lahat LED. Sa ilalim ng headlight at sa magkabilang gilid ng kaha, meron ding winglet. Meron din itong visors, same design sa Aerox 155. Suspension sa harap, naka-telescopic fork at malakas din ang stopping power nito dahil naka-disc brake with single piston caliper at ang gulong nito na may sukat na 100 by 80 by 14 with aluminum 6-spoke wheels and tubeless tires. At speaking of mugs, napakaganda ng color scheme nito, color orange, yung mugs na bumagay sa white decals nito. At meron din itong security features tulad ng dual ABS or anti-lock braking system, plus ito po ay may switchable TCS or traction control system. At nung sinakyan ko ito at tinesting yung bounce na suspension nito, nagulat po ako at malambot siya. Smooth ang bounce, tama lang sa mga lubak. Sa bandang manibela naman, naka-upright seating position, same din sa design ng Aerox 155 for better driving experience. Nung nakasampa po ako, napansin ko na maganda yung legroom niya. Di sumasabit yung kaha sa tuhod, kaya maganda pa rin ang driving position mo dito. At isama na rin natin yung rubber matting sa magkabilang gilid. Hindi siya madulas at pwede ka pa tumayo dito. Yung handle grip, maganda rin yung material na ginamit, makapit at hindi madulas. Yung hand switches, pinasimple lang sa isang sporty scooter. Sa bandang kaliwa, passing light, high and low button, turn signals, busina at rear brake lever. Sa kanan naman, start and stop switch, hazard light, push start and front brake lever. Meron itong LCD instrument panel, vibrant ang kulay at lahat ng informations andyan na po, such as turn signal indicators, tachometer, speedometer, voltmeter, odometer, temperature meter, trip ticket, side stand indicator, and start and stop system indicator at iba pa. Sa middle portion nito, makikita natin na naka-keyless system, may remote, may susi na may anti-theft and alarm. Sa kabila naman, may console box at meron charging port para sa mga cellphones and gadgets natin. Pagdating naman sa upuan, naka-ready made na po itong camel back seat at yung groove ng upuan ay kahawig din sa upuan ng Aerox 155. Malambot, maganda rin yung seat material na ginamit at naka-single stitch. Sa ilalim ng upuan, makikita nyo na meron itong compartment na pwede ang half-face helmet at iba pang mga gamit. Gas tank po nito, nasa 10 liters na bagay sa mga long ride. Pagdating naman sa taillight, ina-expect ko na kamukha siya ng Aerox 155 pero may sarili pala siyang design as AX180 ng QJ Motors. Wala siyang grab bar pero yung katulad din po ito sa Aerox 155 na sa ilalim ng upuan. Suspension po nito sa likod, naka-dual coil suspension. Yung exhaust pipes, sporty tignan, tama lang ang sukat sa isang aggressive na scooter. Braking system po nito, naka-disc brake with single piston caliper at may gulong na 120 by 70 by 14 with aluminum 6-spoke wheels and tubeless tires. Base sa specs ng QJ Motors AX180, ito po ay isang 175cc, single cylinder, 4 valves, single overhead cam, liquid cooled and fuel injected. Meron itong 17.4 horsepower and 15.2 Nm of torque. Bore and stroke of 60mm by 61.8mm. User friendly po siya kahit malaki po yung kaha nito. Nasa 127 kg lang. Kaya kahit mga lady riders, kaya po itong i-balance at i-drive. Seat height po nito nasa 780mm and
and ground clearance of 145mm. 5'6" po ang height ko at masasabi ko na flat-footed pa rin po tayo from the ground. Para sa ating overview, padami na ng padami ang mga nilolaunch na mga bagong motor ngayon sa Pilipinas. At bilang isang rider, di na natin alam kung anong pipiliin natin dahil halos lahat ay magaganda, malakas ang makina at swak pa rin sa ating mga budget. At si QJ Motors, ilan sa mga big bikes at scooter na rin ang mga nailo-launch nito at masasabi ko na ang kaha, makina at riding experience po nito ay swak na rin sa mga Pinoy. Marami kang pagpipilian para sa inyong riding skills. Do your research at hanapin ang motor na para sa inyo. Maraming salamat po at sinamahan nyo kami dito sa Bristol QJ Motors Caloocan Branch, number 351 Macario Asistio Sr., Grace Park East, Caloocan, with contact numbers 0995-553-4690. Para sa mga updates ng ating motor review, please follow us on our Facebook page, Facebook Reels, YouTube Shorts, and YouTube channel, BasseyBoys.ph. Please like and share ang ating mga motor reviews para mabigyan natin ng detalyado at kumpletong information ang ating mga moto viewers para makapili sila ng kanilang dream bike. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Ride safe, Rat Nation! Thank you.